Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano magdagdag ng Wi-Fi para sa VLAN users. So pwede ito sa guest users or IoT devices. So open muna natin ang Winbox. Makikita nyo dito guys yung mga configurations. So wala pa siyang nadagdag na config for VLAN. So automatic na idadagdag natin yan gamit ang script. So ngayon ay magdadagdag tayo ng script dito sa may system scripts ng MikroTik. I-copy nyo lang guys yung script. Nasa baba yan ng ating video, nasa description. Paste. Click OK. So gumagana pala to guys. Na-test ko ito sa may SMIPS na Hoplite version 7.22. I-enable natin guys ang safe mode para pwede natin ibalik sa dati kung hindi gumana yung script. So ngayon i-run na natin ang script. So makikita nyo yan sa logs kung ano na yung nagawa ng script. So ngayon nadagdag niya na yung VLAN, yung addresses, tapos yung pools, DHCP server, Wi-Fi, okay, so ngayon nakikita nyo sa ating cellphone na detect na yung IoT devices na SSID. Okay, VLAN interface added, VLAN firewall added. So para ma-block niya yung access sa ating main na network. Okay, successful na ang ating config, walang error. Punta naman tayo sa may DHCP leases. So pwede ito guys sa default na config ng MikroTik. So i-add nyo lang sa default na config. So yung after pag reset ninyo ng router, pwede nyo siyang idagdag itong script na ito. So ngayon nakakonect tayo sa main network, sa main LAN .88. Okay, so okay naman ang connection. Ngayon naman ay lumipat tayo ng network. Punta tayo sa may VLAN Wi-Fi natin na IoT devices. Pwede nyo baguhin yung password sa script guys. Connect. Ayun, nakakonect na tayo at ang ating IP address ay .20 na. So separate na siya guys sa ating main na LAN. So i-check naman natin yung connection niya guys kung stable ba. Oh, so you can see mabilis naman yung kanyang signal. So ganun lang guys, madali lang pag add. So gamit ng script para hindi na tag-isa-isa yung pag-config. Matagal kasi pag iisa-isahin natin yung mga configuration. So pwede nyo examine guys yung config kung ano yung mga binabago niya o dinadagdag niyang mga configuration. After nyo matest ang config, pwede nyo nang i-disable ang safe mode. Kung nagustuhan nyo yung video guys, paki-like naman and subscribe. Thanks for watching.